Ang bata ay nagpapanggap na mahina, naglabas ng $100. Nilagay niya sa taya, nilabas ang robot niya, hinintay niya ang kalaban, madali lang nahati ang robot niya. Tumawa ang kalaban, naglabas pa siya ng 5,000. Pumayag ang lalaki, tumaya pa rin. Sa ikalawang round, hindi na siya nagpanggap, binuksan ang control, nagiba ang mukha ng robot, natulala ang kalaban, hindi na niya maabot ang robot, chill lang ang bata, naghiwalay ang parts, saka inisa-isang sirain ang kalaban. Nahati ito gamit ang sariling kamay. Ang expert ay biglang naging tupa. Natalo nga ito kasama ang may-ari. Natuwa naman ang bata, pero di matanggap ng kalaban. Inagaw ang robot niya para turuan siya ng leksyon. Dahil ito ay isang underground. Buti na lang at dumating ang kuya. Kahit nakatakas, naiwan naman ang robot sa kalaban. Nag-reverse ito saka kinontrol ng bata, pero saan ba naging legal ang pagsusugal? Siya ay inaresto ng mga pulis. Lagi na lang nagagalit ang tita na si Xiaomei. Tumalikod at gustong sumali sa susunod na laro. Pero may ibang paraan ang kuya. Nagkunwari siyang ihahatid ito, pero dinala niya sa paaralan. Huminto kasi sa pag-aaral si Hero. Hindi niya gusto ang paaralan. Pero nakitang kakaiba ang mga kaklase ng kuya. Bawat isa ay may ibang kakayahan. May mga magagandang eksperimento. Parang may bagong naramdaman si Hero. Lalo na ang inimbeto ng kuya. Pinutol niya ang tape, saka nilagay sa balat ng kapatid. Ang robot sa likod ay automatikong nag-a-activate. Nilapitan niya si Hero. Sa isang scan, nakita niyang masakit ang braso nito. Isang advanced na robot sa paggamot. Si Hero pa ang nakaharap nito. Pero iba ang nasa isip ni Hero. Gusto niyang baguhin ito. Sabi ng kuya, pag mag-enroll siya dito, pwede siyang makaimbento ng robot. May naisip si Hero. Nagkataon na dumating ang guro ng kuya. Siya ang mentor ni kuya. Siya ay naging interesado sa robot ni Hero. Ipapakita niya sana sa guro ang kakayahan ng robot. Pero sabi ng kuya na expert sa magnets ang guro, madali lang ang test. Gumawa ka lang ng isang bagong imbensyon. Nagtagumpay ang plano ni kuya. Sa wakas, naiwas niya ang kapatid sa bisyo. Pag-uwi ni Hero, naghanda na siya. Bilang isang henyo, mag-iisip siya ng imbensyon. Isang bagong simula nga, pero napakahirap mag-isip. Wala man lang inspirasyon. Hindi siya makahanap ng inspirasyon. Pinaalala ni kuya, kailangan baguhin ang pananaw. Ito lagi ang sinasabi ng kuya sa kanya. Nakahanap na nga siya ng bagong inspirasyon. Pumunta sa garahe, sa loob ng 3 linggo. Bumili ng 10 na malalaking balde. Pinuno ng mga microbot. Nakakahanga nga ang kanyang nagawa. Pero pag akyat sa stage, kinabahan naman si Hero. Isinuot niya ang sensor helmet. Nakinig ang mga microbot sa kanya. Sa tulong ng kuya, nagsimula na si Hero. Natamba ang mga lalagyan, at saka nagsilabasan ang mga bot. Dumaan sa mga tao papunta kay Hero. At naging gusali. Binitawan ni Hero ang isa. Biglang nagbago ang gusali. Lahat ay naaakit. Wala pang nakakita nito. Isang robot na maaaring kontrolin sa pamamagitan lamang ng pag-iisip. Nang tinanggal ang helmet, natamba ang mga microbot. Pero pagsuot na ulit, pwede itong magpalit ng kahit anong anyo. Kitang-kita din ang function nito. Kung noon ay maraming tao ang kailangan para magpatayo ng gusali, umaabot din ng ilang taon. Pero ngayon kailangan lang ng helmet at pwede nang mabilis matapos ang isang gusali. Malakas ang kakayahan. Pwede rin palitan ang transportasyon. Kung ang induction magnetic stock ay mass-produced, hindi na ito magiging isang pangarap. Humanga ang mga tao sa kanya. Pinuri rin si Hero ng mga kaibigan ng kuya. Naging interesado naman ang negosyanteng si Cray. Handa siyang gumastos ng 20,000 para bilhin ang imbensyon na ito. Pero sabi ng guro na, baka sisirain lang nito ang imbensyon niya. Sa harap ng 2 tao, nagdesisyon si Hero. Pinili niyang tanggihan si Cray. Umalis naman ito, pero tinawag ng kuya, ibalik mo ang microbot. Palihim palang kumuha ng isa si Cray. Nagtagumpay siya at tinanggap sa paaralan. Natuwa siyang may mabuting kuya, pero biglang sumabog ang lab. Nalaman ng kuya na nandoon pa ang guro. Di na pinansin ang pagpigil ni Hero. Di inaasahan na ito na pala ang huling pamamaalam. Wala na ang guro at ang kuya. Nawalan ng gana si Hero. Hanggang sa nakita si Baymax. Napagtanto na baka di aksidente ang pagsabog. Sa ilalim ng gabay ng robot, nakarating sa isang bodega, nakita ang mass-produced magnetic robot. May taong nagpasabog ng lab, para kunin ang ginawa niya. Sa oras na ito, natuklasan din sila ng kalaban. Hinahabol sila ng mga microbot, pero wala namang lakas si Baymax. Nahirapan silang makatakas sa bodega. Nagpasya si Hero, nagagawing fighting robot si Baymax. Pinalitan ang control, nistan niya ito, naglagay ng mga code, kumuha ng fighting video, inilipat sa control chip ni Baymax. I-synchronize ang lahat, pinindot pa ang tiyan ni Baymax. Gagawa siya ng carbon fiber, para sa armor nito. Ngayon may bago ng chip, ginuhitan niya ito, nilabas ang medical chip ni Baymax. Iniwan ito ng kuya, hindi niya matiis na ilabas iyon. 2 chips na lang ang nilagay. Kumuha siya ng kahoy, nilabas ni Baymax ang lakas.
Pinakita ang mga bagong moves. Dito na magsisimula ang paghihiganti ni Hero sa nangyari sa kuya. Sa gabay ng Microbot, sinundan nila ito sa pier. Nakita nila ang lalaking nakamaskara. Inutusan ni Hero si Baymax na maghanda, pero biglang dumating ang mga kaibigan ng kuya. Ayaw nilang may gawing masama si Hero, pero dinistorbo sila ng kalaban. Muntik nang mapisat si Wasabi. Mabuti at nandoon si Baymax. Sumakay sila sa kotse. Tumalon naman si Baymax. Di nila kaya ang kalaban. Nagsimula silang tumakas. Pero di naman sila tatantanan ng kalaban. Kinakabahan naman si Wasabi. Tumigil pa siya sa traffic light. Hindi na makatiis si Honey. Inagaw ang manibela. Mabilis na pinatakbo ito na parang Ferrari. Dir-diretso lang siya patungo sa kalaban. Hanggang sa hinayla ang handbrake. At saka lumipad ang kotse. Nakatakas nga sila mula sa kalaban. Magaling nga talaga si Honey. Akala nila makakatakas na sila ng tuluyan. Pero iba ang kapangyarihan nito. Agad pinalibutan ng kotse ng mga microbots. Sila tuloy ay nahulog sa tubig. Dahil nasa panganib, ina-activate ni Baymax ang sistema ng proteksyon. Siya ang naging salababida. Ligtas silang nakaahon, upang humanap ng masisilungan. Sila ay nanginginig sa lamig. Pumunta sila sa bahay ni Fred. Napakalaking mansyon. Biglang humiga si Baymax kay Hero. I-on ang warm mode. Niyakap ng lahat si Baymax. May nilabas naman si Hero. Ito ang clue nila sa nakamaskara na tao. Sa teorya naman ni Fred, malamang ang taong iyon ay si Cray. Para mahuli si Cray, nagkaroon ng ideya si Hero. Gusto niyang gawing mga superhero sila. Nista niya silang 5. At ang layunin ay maalis ang maskara. At mawala ang kakayahan nito. Kailangan baguhin ang mga skills. Gusto ni Honey na maging mas mabilis. Gusto naman ni Wasabi ng laser. At si Fred ay gustong maging dragon. Nagsagawa si Hero ng espesyal na pagsasanay para sa lahat. Kailangan nilang umasa sa mga bagong skills. Para matanggal ang maskara mula sa butler. May hinagis na gum si Tomago. Matagumpay na naalis ang maskara. Hindi pa rin sanay si Honey sa skates. Kulang lang sa practice. Hinailan niya ang hose. Saka natanggal din ang maskara ng butler. Si Fred naman ang pinakakol. Isang dragon. Nagpalabas ng apoy. Mabilis lang niya natanggal ang maskara. Nagkaroon naman ng laser ang kamay ni Wasabi. May mga tennis ball na sumugod. Agad niya naman itong hinati. Naiwang tulala ang butler. Kung ganito lang naman ang trabaho, maghahanap pa ba ng iba? In-upgrade niya ang sistema ni Baymax. Ang suit niya ay puro titanium alloy. Kulay pula at astig. Isang suntok lang, nasira ang estatwa. Natulala silang lahat. Iba na ang limitasyon ni Baymax. Binuksan ni Hero ang pakpak nito, saka sumakay sa balikat. Lumipad si Baymax, pero failed naman ang unang pagtangka. Di naman nakakadismaya ang performance ni Baymax. Dinala niya si Hero at umikot sa mundo. Lumilipad papunta sa syudad. Tinawid nila ang riles ng tren. Binati pa ang kapitan ng tren. Lumipad sa taas. Tinuring na ni Hero na kaibigan si Baymax. Nakalampas din sila sa mga obstacles. Sa wakas, kumpleto na ang pag-upgrade. Dahil sa robot na nasa likod, di pwedeng manakit ng tao. Nilabas ni Baymax ang health card nito. Tinapon sa tabi, nilagay ang destruction chip. Baymax, patayin mo siya. Nagbago ang mukha ni Baymax. At nagsimulang atakihin ang lalaki. Dahil pinatay niya ang kuya ni Hero. Pinigilan naman si Hero ng mga kaibigan ng kuya. Ngunit si Baymax, na inutusang pumatay, ay di tumigil. Sa kabutihang palad, sa huling sandali na ibalik ang health chip niya. Nakita niyang nakatakas ang guro, nagalit si Hero at sumakay kay Baymax. Saka iniwan ang mga kasama, nilagyan niya ng helmet si Baymax. Gusto niyang mag-higanti sa guro, pero tumanggi naman si Baymax. May pinakitang video sa kanya, naintindihan niya ang ginawa ng kuya. Hindi pwedeng pumatay, ngunit hindi maintindihan ni Hero. Napakabuting tao ng guro, bakit biglang naging masama? Yun pala ang anak niya ay pinasok sa experiment ni Cray. Kaya gusto ng guro na mag-higanti. Pinatawag ang mga microbot. Dinala pa ang portal na pinadalhan ng anak. Gusto niyang masira ang kumpanya nito. Dumating naman sila Hero. Nakiusap sa guro, parang kumbinsido. Pero nagsalita pa si Cray. Muling nagalit ang guro. Malapit nang sumiklab ang digmaan. Kailangan nilang matanggal ang maskara, para di na makalaban ng guro. Pero mahirap ang level. Mabilis kasi ang mga microbots. Pati si Fred at Wasabi ay muntik nang mahigop ng portal. Pati na si Tomago. Malakas ang hatak ng portal. Hiniling niya sa mga kaibigan na gamitin ang mga utak. Mag-isip ng ibang anggulo. Ginamit ang laser. At nahati ang sahig. Nakalabas din si Tomago. Inalis naman ni Fred ang mga kamay. Saka kumuha ng slab sa labas. At pinutol ang mga microbots. Niluwa niya ang gum. Saka tumakbo ng mabilis para magkaroon ng butas. Kahit di ganon katalino si Baymax. Nakita nito na nasa panganib si Hero. Agad humandar ang sistema niya para protektahan ito. Bumitaw si Hero. Sinalo naman siya ni Baymax. Nagsama ang Big Hero 6.
Henyo nga si Hero. Gumawa sila ng mga smoke bomb. Nakakasagabal sa paningin ng guro, hanggang sa sumugod si Baymax. Matapos ang mga patibong, gagawin ang lahat para masira ang mga microbot. At nang masira ang mga ito, pinadala lahat sa portal. Napakahirap silang mahuli, pero alam ng guro na katapusan na niya. Nagpa siya si Hero na turuan ito ng leksyon. Inalis ang maskara at dinurog at saka dinala ito sa baba. Okay naman ang lahat. Naramdaman ni Baymax na may buhay sa portal. Alam ni Hero na ito ang anak ng guro, kaya wala siyang pag-aalinlangan pumasok sila ni Baymax. Dumating sa kalawakan, sa wakas ay nakuha ang anak ng propesor. Pero biglang nagkaproblema, prinotektahan sila ni Baymax, pero nasira ang armor nito. Di na rin umaandar ang boost. Isa na lang ang natitirang paraan. Yun ay gamitin ang kamay ni Baymax, para mapadala si Hero pabalik, kahit na ayaw ni Hero. Pero siya ay nagpaalam na lang kay Baymax. Nakabalik nga si Hero gamit ang kamay ni Baymax, kahit na ang anak ng propesor ay nailigtas. Pero siya ay nakulong. Nagpunta naman si Hero sa cafe ng tita. Maganda ang huli, kahit na nawala ang kuya. Nawala pa si Baymax, pero maswerte pa rin. Nakita niya ang medical chip sa kamay ni Baymax. Gamit ang ultra-high na teknolohiya, pwede niya itong mabuild ulit.